is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he that is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ I stand. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga magulang at kapatid. Welcome po muli sa araw-araw na gawain ng St. Paul, ang Prayer Covenant, St. Paul United Methodist Church ng Tondo. At sa mga ngayon lamang po, no, makakapakinig ng aming Prayer Covenant, akin pong panalangin na sana ay mangusap sa inyo ang banal na Espiritu. At sa mga dati po naming nakakasama, sana po sa araw-araw na ating pakikinig ng salita ng Diyos, sa ating pagbubulay-bulay, patuloy tayong lumalago sa ating pananampalataya. So bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. O amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, lubos ang aming pasasalamat dahil sa panibagong buhay, sa kasiglahan ng aming lupang katawan, na muli po naming gagampanan ang aming gawain ng paglilingkod, ang pag-aaral ng iyong mga salita. Alam namin, O Panginoon, na sa buhay namin ikaw ang dapat naming unahin, sapagkat sa pagsisimula ng araw na ito, alam ko at naniniwala po ako na kung bubuksan namin ang araw na ito sa iyong mga salita, magiging maayos ang buong maghapon. At naniniwala po kami, O Panginoon, na mararanasan namin ang iyong presensya sa maghapong ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong magandang umagang muli sa inyo. At sa umaga pong ito ay atin pong pagbubulay-bulayan ang mga talata sa Aklat ng Mga Gawa,
Kabanatang 9, talatang 36 hanggang 43. Kung atin pong babasahin ang aklat ng mga gawa, Kabanatang 9, dito po ay mababasa natin ang maraming himala na ginawa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At dito po sa huling bahagi ng aklat ng magagawa, Kabanatang 9, dito po ay ginawa ni Pedro ang dalawang himala. Yung una, yung pinagaling po niya ang lalaking lumpo na si Eneas. At yung huli po ay ang muli niyang buhayin si Tabitha o kilala sa pangalang Dorcas sa wikang Grego. At mangyari po ang ganitong mga himala, marami pong tao ang naniwala at sumunod, no, sa ating Panginoon. So dito po sa huling bahagi ng aklat ng mga gawa, Kabanatang 9, kung atin pong muling babasahin, no, ito pong mga himalang ito na ginawa ni Pedro ay maari din po, no, naiatang sa atin ng ating Panginoon. Maaring tayo din po ay gamitin ng Panginoon, no, para sa mga himala, no, para magawa itong mga himala at marami pong tao ang maniwala at sumunod sa ating Panginoon. Sino po ba si Dorcas o si Tabitha? Ang Tabitha ay wikang Hebrew na sa wikang Grego ito po ay Dorcas. Sino po ba si Dorcas? Ayon po sa Biblia, she is the most famous, beloved female character in the Bible. Bakit po siya naging famous? Kasi kilala po si Dorcas na isang woman of faith na ginugol po ang kanyang buhay sa paggawa ng mabuti o pagkakawang gawa. Siya po ay hindi, sabihin na nating mayaman. Hindi po siya lumaki na sa karangyaan. Pero meron pong talento na ibinigay sa kanya ang Panginoon, yung pananahi. At ito pong talentong ito ay ginamit ni Dorcas para siya ay makatulong, no, sa mga tao, lalong-lalo na sa mga byuda, sa mga batang lansangan, sa mga ulila. Ito pong mga batang lansangan ay kanya pong pinakakain. At siya po ang natatanging disipulong babae na binuhay ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pedro. Ang mabubuting gawa na ginampanan ni Dorcas ay bunga ng kanyang pananampalataya. Nagkaroon po siya ng pusong mahabagin, maawain. At siya po ay nakatira sa isang lugar malapit sa Tel Aviv na kung tawagin po ay Joppa o Yafo, no? Yafo po ito sa panahon ngayon. Kung kayo po ay makakarating sa Israel at nasa Tel Aviv po kayo, pag ipinagtanong nyo po yung lugar, sabi nyo, nasaan ang Yafo? Ito po ay malapit sa dagat at sa akin pong pagtatanong, nung ako ay nasa Israel, ito daw pong Yafo ay nung unang panahon, ito po ay parang pier, no? Pantalan, pier, daungan ng mga barko. Dahil ito po ay isang lugar na kung saan ay nangyayari ang palitan ng mga produkto. Dito po ibinabagsak ang maraming produkto sa Israel, yung mga mangingisda. Diyan po nila dinadala ang kanilang mga huli, yung kanilang mga produkto pananim, diyan din po. At ito po ay naging sentro ng kalakalan nung unang panahon. Kaya kung ihahambing po siguro ngayon, parang divisorya ito. Kaya dito po sa lugar na ito, marami din pong nagkalat na mga bata, maraming mahihirap. At ito po ang pinagtuunan ni Dorcas. Nakita niyo po yung kahirapan ng mga tao. Kaya doon po sa kanyang skills, no, talento, na kaloob ng ating Panginoon, ginamit niya po ito para matulungan, no, ang mga byuda. Iginawa niya po sila ng mga damit at
ito pong mga byuda, mga bata na kanyang kinupkop, ay kanya pong pinatira sa kanyang tahanan at sila po ang kanyang kasama at doon po nagkakaroon sila ng pagkakataon na mabahagihan ni Dorcas ng salita ng Diyos, no? Inihayag po niya doon ang mabuting balita, no? Ipinakilala niya ang Panginoon sa kanila at dahil sa kanyang ipinakitang kabaitan bilang isang mananampalataya, madali po niyang nakuha ang loob, no, ng mga tao. Kaya marami po ang nagmahal kay Dorcas. At minsan nga po siya ay nagkasakit at ito po ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Binawian po siya ng buhay at nung siya po ay hinugasan na, no, dinala po siya doon sa upper room or isang lugar sa itaas at doon po dinala ang kanyang bangkay. At nung mga panahon naman po na yon ay naroon ang mga alagad. At dito nga po sa talatang aking babasahin sa 40, talatang 40 at 41, nangyari po ang mga bagay nito. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat siya at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mananampalataya at mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. So dito po, no, una nating nakita si Pedro ang ginamit na instrumento ng Panginoon para buhayin si Dorcas. At maitatanong po natin sa ating sarili, ano nga po ba ang nais na ipahatid o iparating sa atin ng mga talatang ito? Bakit kaya binuhay ng Panginoon si Dorcas o si Tabita? Dahil nais ng Diyos na ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan na kaya niyang bumuhay ng mga patay at kung nagawa niyang buhayin ang patay, ano pa ba ang mga bagay na hindi magagawa ng ating Panginoon? Pangalawa, ang mabubuting gawa ni Dorcas ay naghahayag ng kabutihan ng Diyos. Sabi nga po sa atin, kung meron tayong talentong kaloob ng ating Panginoon, no, kailangan gamitin po natin ito hindi sa ating sariling kapakanan kundi sa ikabubuti, no? Kung pwede po natin gamitin ang talentong ito para makatulong sa iba at kung magagawa po natin 'yan, we become a channel of His grace. Kaya nga po, yung paggawa ng mabuti ni Dorcas, ito po ay maiiwang alaala sa mga taong kanyang natulungan. Kaya nga po, noong binuhay si Dorcas ni Pedro, marami ang taong natuwa, nagsigawan at nahayag, no, na balita, umugong ang balita na muling nabuhay si Dorcas, no. Itong himalang ito ay kumalat sa buong lugar na kung saan nakatira si Dorcas at hindi lamang doon sa iba pang kalapit lugar, no, nabalita po ito na ang Panginoon ay gumawa ng himala sa pamamagitan ni Pedro at marami pong taong naniwala at sumunod sa kanila. At pangatlo, sabi ko nga po na doon sa mga ginawa natin na paglilingkod ng may katapatan, alam ko po na nakikita ng Diyos ang ating hangarin. At alam ko po na merong reward ang Panginoon. Kaya yung muling pagkabuhay ni Tabita, inisip ko po na yun ay reward ng Panginoon. God's reward, faithful service. No, kaya yung kanyang muling pagkabuhay ay maaring nais ng Diyos na ipagpatuloy at makita ng mga tao yung kabutihan, no, na ginawa ng isang mananampalataya
na isang tagasunod ni Kristo na dapat po yun din ang makita natin. Hindi po tayo nandito para tayo ay sumamba. Okay, magpasalamat, sumamba sa Panginoon. Pero higit sa lahat, dapat bilang mananampalataya, nakikita po sa ating buhay, no? Na sino ba nga tayo? Makikita sa atin yung mabubuting gawa, lalong-lalo na pag tayo po ay nagtuturo, no? Si Dorcas, inihahayag niya, ibinabahagi niya ang salita ng Diyos at nakita sa kanyang buhay yung kababaan, yung kabutihan, at dahil sa kanyang ginawang kabutihan, no, nakilala, no, inihayag nila ang kabutihan. Inihahayag niya yung kabutihan ng Diyos. Hindi po para siya ay mapapurihan, kundi ang mapapurihan ay ang ating Panginoon. So tandaan po natin mga kapatid, na sa atin pong buhay bilang mananampalataya, sana huwag po tayong tumigil, no? Meron pong iniatang sa atin ang Panginoon na tungkulin, hindi po para tayo ay makinig lamang, kundi bilang mananampalataya, makita po sa atin yung katangian na meron ang ating Panginoon. At alam ko po, pag nakita sa atin yan, madali po tayong makakaakay ng kaluluwa at dalhin ito sa paanan ng ating Panginoon. So, magandang umaga po at sana ang maikling panahong ito ay nakakitaan po natin ng aral, paalaala, at nawa bilang mananampalataya, no? Sikapin po natin na makita sa atin ang katangian na meron ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakaikling panahon na ibinigay mo po sa amin para mahayag ang iyong mga salita. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami na sa araw-araw ng aming pamumuhay ay mamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban. Gumawa kami ng mabuti na may kababaan. Gaya po, Panginoon, ng buhay ni Dorcas. Alam kong mahirap gawin ng isang mananampalataya, pero ako'y naniniwala kung malalim ang aming pagkakilala sa iyo, matatag ang aming pananampalataya, wala po kaming bagay na hindi magagawa. Alam ko, nakatulong ka namin, kasama ka namin para mahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami na ihakbang ang aming mga paa ng may kalakasan na walang pag-aalinlangan sapagkat kasama namin ang Diyos. Kasama ka namin na hahayo at ikaw, O Panginoon, ang aming inaasahan na magbibigay sa amin ng aming pangangailangan, magbibigay sa amin ng kaalaman, katatagan sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na huwag kaming magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat alam namin, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa para sa iyo kailanman ay hindi masasayang. Panginoon, maraming salamat po sa pananampalataya ng bawat isa at tulungan mo kami na lalo pa naming patatagin at palalimin pa ang aming pagkakilala sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.